Good evening mga kaletus. Ayan, kaka-directo ko lang. Bali mag-share lang ako kasi iba-iba talaga tayong technique sa pagtatanim. Ayan. By the way, galing kay Katanim Seeds to lahat yan. As always, 100% germination kapag sa kanya ako kumukuha sa Lazada. Pelletized seeds ng Katanim. Katanim Marvin, baka naman. Anyway, gaya na sabi ko kanina, iba-iba tayo ng technique ng pagtatanim. Sa akin kasi, natutunan ko na una, nagsiseedling tray pa ako. Ito. Yan, nagaganto ako. So, para sa mga bago to ha, I'm just saying kung paano yung way ko ngayon. Yan. Dito ako nag-practice paano magpatubo ng mga tanim. Ayan, naluma na. Pwede ko na nga i-donate yan. So, ba't ko ginagawa tong video na to? Kasi iba-iba yung technique ng pagtatanim. Depende sa klase ng setup mo. Kaya ako nagsiseedling tray nun kasi wala pa naman ako space. Plus to that, yun yung natutunan ko kasi na technique o turo dito sa page natin. Pero as time goes by, syempre, marami kang matututunan, marami kang may encounter and matutuklasan. So, sa end ko, alam ko hindi mag-i-agree lahat. Ang sa akin kasi, direct sow ako. Direct sowing. Ano yung direct sowing? Kung makikita nyo, yung mga seeds ko na yan, imbis sa seedling tray, dito ko na diniretso sa cup. So, dito na siya agad lalaki. Given the fact na naka-sterilize na yung coco peat, lahat. So, nagsisirculate na siya kasama ng batches ko. Okay? Ngayon, bakit ko siya dinidirect so, bukod sa tipid sa time, yung risk na mamamatayan ka ng halaman sa pagta-transplant, well, pag nasanay ka naman mag-transplant, alam mo na yung technique. Pero, ayoko na kasi nagta-transplant. Bukod sa time-consuming siya, syempre, ma-aksay yung ibang coco peat mo, o pwede mo na isama yung mismong coco peat para i-transplant. Pero anyway, yung root stress, naiiwasan. Pangalawa, ang turo kasi sa akin, ilalagay sa dilim yung buto pagkatanim para tumubo. Sa end ko kasi, actually napatunayan ko, may kita nyo naman. Ayan. Sa pagdadirekso ko, o sowing, hindi ko na siya nilalagay sa dilim. Rekta na siyang ganyan. So magtatanim ako ng 5 PM o kaya ngayon, ganitong oras. The time is 8:56 as I'm taking this video. Diyan na siya, rekta na. Kahit tanghaling tapat yan, umulan, umaraw, bumagyo, direksyon na, and 100% germination ako palagi. Let's say 99% kasi iba, hindi tumutubo. Pero most of the time, kapag kikatanim ako mo order, tumutubo naman siya. As you can see, ayun po. Direkso lahat yan. Pinaarawan ko. Ngayon, sinashare ko to kasi sa style ng pagtatanim ko kasi, ako, hati-hati kasi yung oras ko. So, instead of me transplanting and spending my time transplanting, nagwo-work ako. Kasi nagwo-work ako from home. And, again, time consuming para sa akin yun. So, dinadirekso ko na siya and sinasama ko na sa circulation. Bakit? Kasi una, may space na ako. Hindi ko na kailangan mag-seedling tray. Kasi kaya lang naman ako nag-seedling tray dati dahil yung mga batches ng mga pang-harvest ko is nakatanim na, wala na akong space. So, ang option ko is to let them grow using the seedling tray. Now, nung nagkaroon ako ng space, meron akong, kumbaga, papisaan ng itlog. Meron na ako nun. And again, sa end ko, alam ko may magdi-disagree, I'll respect that. Pero sa end ko, I use the Rexo method. Rekta na, hindi ko na nilalagay sa dilim. As in, nakalagay na siyang ganyan. As long as yung coco peat mo naka-sterilize, goods ka na. Tutubo ho yan. It takes a lot of practice. Mga 1 year kung ginawa, 1 year na kasi ako nagtatanim. And it takes a lot of practice. Siya katansyahan, pakiramdaman kasi yan eh. Pero pag nasanay ka na, masusure mo natutubo talaga ang mga seeds mo. And also, syempre, given the fact na kumukuha ako sa magandang supplier ng buto. Bago yung mga buto, kumbaga. Hindi siya paso.
Naka-encounter po kasi ako, yung butong binili ko 200 pieces, lahat walang tumubo dahil nga expired na siguro yung buto. Pero tama na yung method ko, pero kasama siya sa journey. Pangalawa, gusto ko rin i-share na sa pag-aquarium kasi ako, may isang rule kami, hindi ka dapat nagpapalit ng tubig. Hindi mo dapat nililinis ang tangke mo kasi may good bacteria yan at bad bacteria. Cleaning the tank will remove the good bacteria too. Ngayon may nakikita ako yung practice nila pagkatapos ng harvest, hinuhugasan nila yung mga pipes nila. Hinuhugasan nila kahit yung reserve nila. Sa madaling salita, linis sila ng linis. And that's removing the good bacteria too. Mula nung nagtanim ako, hindi ko nililinis yung pipes ko. Hinahayaan ko lang mag-flow sila. Also, given the fact na dapat, yung tubig na umiikot sa reserve mo, syempre, dapat malinis. Okay? Yun ang sa end ko ha. And as you can see, eto mga bago na yun, na-harvest na lahat eh. Kinuha na eh. Kapapalit ko lang yan eh. Patatanong ko ng bago. Yun ang experience ko ha. Hindi ko alam kung mag-work sa lahat. Pero ako kasi, again, matagal ako nag-aquarium, matagal ako nag-iisda. Yung living thing nga na isda eh, pag naglilinis ka lagi ng aquarium, nagkakandamatay yun. Halaman pa kaya. So, masasuggest ko, hayaan nyo lang yung mga tubo nyo, yung mga pipe nyo, NFTs nyo. Kasi kada linis nyo yan, pag linis kayo ng linis ng NFT, again, manare-remove yung good bacteria. Yes, you can remove the bad bacteria. But, you'll also remove the good bacteria na nagbe-breakdown ng mga dumi na nako-convert sa pataba ng halaman. Even sa aquaponics, you will never see them. You will see some na naglilinis ng ng tank nila, pero not that often. Pero na lang kung inatake ka ng fungi, pero na lang syempre kung na-contaminate yung mga NFTs mo, syempre lilinisin mo yon. So baka sabihin, hindi ko pwedeng gawin yun dahil sabi ko Kumbaga itong tip ko para lang sa mga klase ng setup na meron ako. So again, huwag kayo linis ng NFTs or pipe nyo, pati reserve nyo. Hayaan nyo lang sila. Kasi again, may mga good bacteria yan na nagbe-breakdown ng mga nitrates. Na hindi man nitrates, kung ano man chemical ya o kung ano mang dumi na napoproduce nila is nakakatulong sa halaman. And again, it did not fail me. Siguro yung isang advantage kaya kung nag-aquarium ako, aware ako doon. Okay? Pero kayo, siyempre, decision nyo pa rin yan. Kung lilinisin yung tangke nyo o yung pipes nyo, okay lang naman din. Kung sa inyo, siyempre tanim nyo yan eh. Pero ako sa akin, I cannot suggest or recommend that. Not unless na-contaminate yung NFTs nyo or yung tubig nyo. Okay? Also, yung mga ganito, hindi ko siya binabalutan kahit tanghaling tapat. Hinahayaan ko siya, nararamdaman ko mainit yung tubig ko sa reserve. So, ang technique ko, naglagay ako ng sprinklers. Na nagdadump siya ng tubig, nagsisprinkle siya ng tubig kada tanghali. And kinukool down niya, hindi lang ito. Hindi lang sa reserve ko, yung buong greenhouse ko. Ito, maliit lang siya. Ayan yung sprinklers. Kinukool down niya yung greenhouse ko. Hence, nare-relax yung mga lettuces ko. Also, kay katanim ko natutunan, depende syempre sa season, yung buto na itatanim mo. Ako, I chose Olmeti. Bakit? Tag-ulan, tag-araw, tumutubo siya. Hindi katulad ng Junction, hindi katulad ng iba. Itong Olmeti, rain or shine. Kahit tirik ang araw, may kita nyo, wala akong net shade. Wala akong net shade. Pero never ho ako nalantahan ng halaman. Yan. Just sharing. Okay. So, i-recap ko lang ako. Direct sow o sowing. Rekta na agad sa arawan. Bumuko man siya o hindi. Basta naka-sterilize lahat. It works for me, ha? For me. Hindi ko pwede sinasabing baka gumana sa inyo. Pero you can actually try. Kasi number 1, tipid sa oras. Number 2, tipid sa coco peat. Tapos
less hassle, no? Tapos wag niyo yung isa pa, wag kayo linis-linis ng NFT or ng pipes nyo, pero kayo pa rin ang bahala kung gagawin niyo yun kasi tanim niyo naman yan. Kumbaga ako nagbibigay lang ako ng experience ko, nag-share na experience, baka ma-apply nyo lang din. Ano ho? Ayun, may mga romaine pa ako. So yun lang, kung may questions kayo, comment nyo lang. May marami naman din tayo ditong kasamahan na magbibigay ng idea, basta stay happy lang sa pagtatanim, and gaya nga sabi ni Katanim, love lang. Peace out.